Hi guys, Mil of Tarot here. Welcome back po for your kapalaran sa pag-ibig para po ito sa mga water signs, Cancer, Scorpio, and Pisces. Maglalagay na lang po ako ng timestamp sa my description box para po mapuntahan ninyo ang inyong zodiac signs. Pero syempre, this is a general reading kaya hindi po lahat ay makaka-relate. Okay, so we will start po with Cancer. Ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Cancer sa mga susunod na mga araw? Okay, so we have here the King of Wands, the Magician, and then the Hanged Man. Okay. So, merong isang tao dito na manipulative. Okay. Pwedeng lalandi-landiin ka nitong tao na to, pero it's more of meron kasi siyang kailangan sa'yo, pero wala naman siyang totally na balak for you or your relationship. Parang walang plano, basta parang temporary lang siya. Okay? And then we have here the Page of Swords and the Five of Pentacles. So, itong tao na to, it can be air sign, Gemini, Libra, Aquarius. Okay? So, pwedeng mag-reach out sa'yo itong tao na to, sa'yo yung tao na ito, kasi nalulungkot siya. So, kailangan ka niya. Okay? Kasi nga, feeling alone siya sa mga susunod na mga araw. So, pwedeng, ayun nga, lalandiin ka niya. And then, we have here, the Hierophant. Pero ikaw, you be like, parang feeling mo, siniseryoso ka. Or at least gusto mo na seryosohin ka. You want more from this person, pero this person is not giving it to you. Okay? And then we have here the Knight of Pentacles, the Queen of Swords, and the Three of Swords. Okay. So, sa nakikita ko dito, pwedeng pangakuan ka niya ng relationship. Okay? Pero, walang emotions there. I mean, sure nilalandi ka niya. Sure may passion siya sa'yo. Pero love, medyo malabo. Parang unemotional. Magkaiba kasi sa mga lalaki, yung libog. Or at least ibang tao, magkaiba yung libog sa love. Pwedeng meron siyang attraction for you, libog for you, pero yung pagmamahal medyo wala. Okay? Pero nga, in order for this person to get what he or she wants from you, pwedeng ibigay niya sa'yo yung commitment na hinahangad mo. Kasi nga, manipulative user. Okay? So, sige, tayo na. Ganyan. And then, may mangyayari sa inyong dalawa. And then, it will break you. Kasi nga, wala naman talaga siyang emotions for you. Okay? So, patuloy na maglalandian kayo nitong dalawa. Patuloy na parang ipaparamdam niya sa'yo na mahal ka niya, gustong-gusto ka niya, ganon. And then we have here, okay. So, pwede, may chance. Okay? So, pwede siya eventually na ma-in love sa'yo. Pwede siya na eventually, seryosohin ka na ng totoo. Okay? Kung kailan, hindi ko alam. Pero pwede. Okay? Basta, sa mga susunod na mga araw, ang mangyayari is, ayun nga,
may panggagamit. May, ewan ko, if you will take it a bad way or a good way. Okay. So, bahala ka na kung paano mo, how you will deal with this situation. Okay? So, ayun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Cancer. Para sa mga Scorpio, okay, let's see, ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Scorpio sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Lovers, the Temperance card, and we have here the Ten of Pentacles. Okay, so if you are in a relationship right now, ibig sabihin, para magiging harmonious naman ang inyong pagsasama sa mga susunod na mga araw. Okay, magiging masaya, ganyan, spending more time together, spending more time with the family, enjoying the holidays, parang ganon. Okay, so parang everything is peaceful and calm. Okay, and then we have here, the Tower, the Seven of Cups. Pero ayun, after that, medyo magkakaroon ng kaguluhan. Ano pala yun? Yun yung tinatawag nila na the peace or the calm before the storm. Parang ganon. Kaya yung kalmado, yung pala merong mangyayari ng malaking kaganapan. Okay? Pero, you have a choice. Kung papatulan mo ba itong problema na ito, kung gagawin mo ba siya na disastrous o hindi, or haharapin mo ito ng kalmado. Okay? May choice ka. And fortunately, yung pipiliin mo na choice is yung tipong maging masaya na lang kayong dalawa. Okay? Parang you choose love. Ganyan. Ayaw mo nang patulan pa yung mga problema na hindi naman dapat na binibigyan ng importansya just to ruin, what you have. Kasi pwedeng itong problema na to, hindi naman siya ganun na I don't know. Hindi ko kasi sure kung ano yung problema na to eh. Pero parang nakadepende sa'yo kung magiging disastrous ba to or hindi. Okay? And then we have here the Three of Wands, the Two of Swords, and the Ten of Cups. Okay. So parang, ayun nga, you have a choice kung you will just move forward from these problems and be happy, or you will let this ruin your relationship with each other. Okay? And then here, Six of Wands, the Emperor. Ang maganda rin naman is, kung halimbawang you are dealing with an Aries, magpapakalalaki naman siya. Parang paninindigan ka naman niya. Talagang ipaparamdam niya sa'yo yung pagmamahal niya. Parang basta mararamdaman mo yung effort niya, yung pagbigay niya sa'yo ng importansya. Okay, lalong-lalo na kung itong tao na to, hindi siya yung tipo na showy before, hindi siya yung vocal before, pero he or she is trying to do yung best niya para lang, kumbaga, maparamdam sa'yo yung tunay na nararamdaman niya. Okay? And then we have here the Ace of Cups. And because of that, pwede nga na mag-umapaw yung pagmamahalan ninyo sa isa't isa sa mga susunod na mga araw. Okay? So, yun yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Scorpio.
para sa mga Pisces. Okay, let's see ano kaya yung posibleng pagdaraanan ng mga Pisces sa mga susunod na mga araw. Okay, so we have here the Ace of Cups, the King of Swords, and the Five of Wands. If you are dealing with an Aquarius, malaki yung chance na magkaroon kayo ng new beginning nitong tao na ito. Yun nga lang, may tendency kasi itong tao na to na makapagsalita ng hurtful things na yun yung pwede ninyong pag-awayan na dalawa. And then we have here the Four of Cups and the Eight of Swords. At because of that hurtful words na masasabi niya sa'yo, talagang you feel very disappointed in this person, pero hindi ka rin naman makaalis doon sa situation. Parang napaka-helpless mo. Okay? Alam mo yung tipong bago-bago pa lang kayo nagkabalikan or bago-bago pa lang kayo nagka-relationship, tapos makakarinig ka ng ganun sa kanya, mag-aaway kayo, medyo na-disappoint ka talaga, nasaktan ka. Pero we have here the Justice card. Fortunately, pwede niyang itama yung ginawa niyang pagkakamali. Makakamtan mo kumbaga yung hustisya. Okay, so he or she can make things right. Okay, or treat you right. And then you have here the Moon, the Devil, and the Eight of Wands. Pero, ang nakikita ko dito, habang tumatagal, the more na nag-uusap kayo, or the more na tumatagal yung relationship ninyo sa isa't isa, you feel very confused, or basta nagkakaroon ka ng mga doubts dito. Oo, merong attachment, may attraction, but something about it is making you feel suffocated. Parang hindi ka malaya. Parang hindi ka totally na masaya. Okay? And then, we have here the Six of Cups, the Ace of Pentacles. And you will get even more confused kasi a person from the past ay pwedeng manumbalik sa'yo at makipagbalikan. Okay? And then we have here the Magician. So, hindi mo tuloy alam kung ano yung gagawin mo. Okay? Pero, ang ano ko dito is whatever it is that you want to choose, ganyan, makakayanan mo. You have the capability to do what you need to do. Okay? Alam mo kumbaga kung ano yung tama mo na dapat mo na gawin at kaya mo itong gawin. Parang yan. Kasi pwede kasing you might feel helpless sa tao na naka-relationship mo, parang nasisira, hindi naman nasisira, parang nawawala yung confidence mo, parang feeling mo you can't do better, parang feeling mo wala nang magmamahal sa'yo na iba, basta pinanghihinaan ka ng loob. Pero kung ma-realize mo yung potential mo as a person, you can choose what is the best for you and pwedeng doon ka mas maging masaya. Okay?
So, for now, ito yung nakikita ko na posibleng mangyari sa mga Pisces.